Gagamutin ko siya sa pamamagitan ng isang basong tubig. Tatawasin ko siya doon, mag-iiba yung lasa. In-upgrade na rin natin. Ginawa na rin natin modern yung gamutan. Yung gabay ko na kapre, pinangalanan kong Pedro. So nakikita yan ng mga viewers natin pag nanggagamot ako. Kaya nagkasakit uli siya kasi mayroong anting-anting attraction yun, magnet. Kaya pagbalik niya sa espiritista, anong sasabihin? Hindi ko kaya ang kaso mo. Pwede ba magpunta ka sa ibang albularyo sa kabilang baryo kasi kaya ka? May referral. Bakit po? Kasi na-feel nung espiritista na hindi niya kaya ang power dahil high power na. Kaya nang magpunta ang tao sa kabilang baryo, na-heal uli siya. Bakit siya na-heal? Kasi ang espiritu na tumutulong sa kanya, kapre. Talo ang tikbalang. Kahit nasa video call, kaya nating exorcist o ikumbati yung pasyente. Sa sobrang lakas ng presensya ng demonyo na yon, pati yung mga aso nagtahulan, yung mga butiki, nag-ingay, tik-tik, naggaganon lahat. In the New Testament, pupunta kay Simon Magus o kay Elimas the Magician, no? And walang tumatak, halimbawa, nung panahon ni Jesus, walang tumatakbo sa mga magicians. Tumatakbo sila kay Jesus. Because only God can expel. Kaya kapag pumunta ka sa albularyo, they don't use the name of Jesus at hindi silang papalayas. Yung ginagawa lamang nila is tinatabunan lamang ang espiritu na umaatake sa tao. They subjugate that spirit. Kaya parang nawawala temporarily yung mga atake. Pero pansamantala lamang yan. Later on, magkakasakit uli yan after a few months at mas malala. Mas matindi. Oo, mas matindi at hindi lamang yan. Pwedeng mag-iba ng anyo. Later on, sira-sira na ang kanyang pamilya. Okay? Nagkakaaway-away na sila. Hindi napapansin ng tao na ito'y galing sa pagpunta sa mga occult practitioner. Itong mga tattoo ko dito, may mga dasal yan. Kung tawagin ay orasyon o buhay na salita. Okay, ito to. Okay yan. The other part of it is that a lot of tattoo artists are involved in the occult, and so they're putting things in the tattoo ink that involve occult kinds of things. So yan. Tapos yan, meron din tayo dito. Ito, sa likod, meron din pero privacy na lang natin yung sa likod. Ito rin dito, meron tayo. Ito, tapos ito, Star of David. Tapos ito, Zodiac sign ko. Tapos ito, Metraton, Sacred Cube. So, ang kagandahan kasi kapag meron kang tattoo, kahit na hindi ka nagdasal, nasa tattoo mo na. So, parang medalyon din siya. Ang pinagkaiba lang sa medalyon, yung medalyon kapag nawala sa'yo, pwede kang pamak. Ang tattoo, nandiyan na yan, nakadikit na sa balat mo. Ganun yung isip ng mga tao. Meron tayong medalyon na kung tawagin ay, ito to, Infinitu Deus. So, Na may infestation. Nananahan ang masamang espiritu. Kaya po dito pumapasok yung mga anting-anting. May mga spirits po yan. Kaya pag merong nag-surrender ng anting-anting, anong ginagawa natin? Ini-exercise. Bago sinusunog, bago ibinabaon kung hindi masunog. Ginugunting po natin yan kasi sa ilalim hindi po masusunog yan. Kailangan guntingin at talagang ipalabas yung mga papel sa ilalim. Ang dami sa ilalim. Kayo, brothers and sisters, pipirma ba kayo sa isang dokumento? Isang araw may magpupunta sa bahay ninyo. Magpapapirma sa isang dokumento na Chinese character. Pipirmahan ba ninyo? Hindi. Kasi baka after 1 week, babalik sila at sasabihin, bakit ka pa nariyan sa bahay mo? Itong pinirmahan mo na Chinese character, ang sabi dito, dinodonate mo ang lupa at bahay mo sa akin after 1 week. Aalis ka na, kaya umalis ka na. Akin ang bahay na ito. Di ba? Hindi tayo pipirma sa dokumento na hindi natin naiintindihan. Ganon din po sa mga anting-anting. Huwag tayong magsuot ng mga bagay-bagay na hindi natin naiintindihan kung ano ang nakalagay. Magsuot lamang tayo ng mga bagay-bagay, cross, holy water. Alam natin ano ang ibig sabihin. So, delikado po. Nabanggit ko po kanina yung mga anting-anting. Ano pong nangyayari dyan? Kunyari, si Pedro de la Cruz, sinaktan siya ng duwende. Kaya nagpunta siya sa albularyo, sa espiritista, na ang espirit na tumutulong sa kanya ay White Lady. Binigyan ng anting-anting.
nawala yung sakit. Natural dahil mas powerful ang white lady kaysa duwende, di ba? So nawala ang sakit. Pero after few months, after 1 year, bumalik uli ang sakit or ibang uri ng sakit. Bakit? Kasi ang kanyang suot na anting-anting, while proteksyon kontra sa duwende, opening naman sa mga higher powered na mga bad spirits. Kaya nung makita siya ng tikbalang, kasi ang tikbalang mas powerful kaysa white lady. Example lang yan ha, hindi ko alam sa totoong buhay. Naglalarawan lang ako. Mas powerful ang tikbalang, kaya nagkasakit uli siya kasi mayroong anting-anting attraction yun, magnet. Kaya pagbalik niya sa espiritista, anong sasabihin? Hindi ko kaya ang kaso mo. Pwede ba magpunta ka sa ibang albularyo sa kabilang baryo kasi kaya ka? May referral. Bakit po? Kasi nafe-feel nung espiritista na hindi niya kaya ang power dahil high-powered na. Kaya nang magpunta ang tao sa kabilang baryo, na-heal uli siya. Bakit siya na-heal? Kasi ang espiritu na tumutulong sa kanya, kapre. Talo ang tikbalang. Pero ang mga lower spirit, duwende, ang mga tikbalang, ang white lady, naririyan lang sa katawan ng tao. Naririyan lang. Kaya po natin, diniscuss kanina ang hierarchy of angels. Nakita natin yung siyam na hierarchy of angels? Dahil ang mga demonyo, merong hierarchy din sila of angels. Merong demonyo na mas powerful, meron namang demonyo na less power. At usually sa tingin, well, personal na tingin ko, ang mga duwende, yung mga nakikita, usually, yun ang mga less powered evil spirits. Naririto lang. So, may mga hierarchy din po sila. Kung dito sa Diyos, dalawang kingdom lang ang pinagpipilian po natin. The kingdom of God, the kingdom of the devil. Dalawa lang po. Sa kingdom of God, paano tayo nakikip in place? Love, mercy, compassion, service, pagpapatawa, di ba? Sa kingdom of the enemy, paano sila nakikip in place? Threats, puwersa, nagsusuntukan sila every minute, nag-aaway sila. So they are kept in place, the lower powered angels are kept in place by threats and dominions and coercion, hindi by love. They don't know what love is all about. They don't know what forgiveness is all about. Okay? So yun po yung infestation. Last 3 slides na lang or 4. Kaya sabi ni St. Paul, we are dealing with spiritual realities, kaya ang ating weapon ay spiritual realities din ho. Okay? Ang ano yung spiritual weapons natin? Number 1, ang regalo ng Diyos ng pananampalataya, faith. Gamitin natin ito. No? Faith, buhay na pananampalataya sa pamamagitan ng prayer. Note, hindi po natin sinabi na ritual, magic ritual, appeasement rites, padugo, kundi prayer. Okay, klaro po yan. And then, gamitin natin ang simbahan at ang mga sakramento. Ang mga sakramento, lalong-lalo na ang misa, ang padugo ni Jesus, at ang kumpisal. Ngayon, na-mention natin ang sakramento. Balik tayo sa tanong kanina, sa una nating tanong. Bakit ang mga sakramento nakapalibot doon ang superstitious belief? Binyag. Bakit nag-uunahan na lumabas? Sa kasal, ang daming mga superstitious belief. Sa patay, ang daming mga pamahiin. Ang sagot ay ito. Dahil hindi gusto ng mga demonyo na ma-receive natin ang fullness ng grasya ng sakramento. Kaya sila nakabalot. Kaya sila nakapalibot. Upang hindi 100% ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi nahahati na. Pagkatapos ng binyag, naniniwala tayo na ang siyang unang makalabas na baby sa simbahan, suswertehin, kaya nabawasan ang pananampalataya sa Diyos. So nakita po natin ang deception. No? Hindi nila gusto. Gusto nilang disturbuhin tayo.
Kaya nakapalibot ang occult practices at superstitious belief sa buhay pananampalataya natin. Para silang mga cellophane na nakabalot sa candy. Tanggalin ang candy, tanggalin ang superstitious belief at occult practices at matitikman natin ang totoong lasa ng pag-ibig ng Diyos. At maibabahagi natin ang totoong lasa ng pag-ibig ng Diyos. We will become a real gift to others, gifted to give. So church and the sacraments, and then it will result in good works, apostolate. Kahit anong gawin natin, I will bring Jesus with me. Nasa bukid ako, lay minister ako, nasa kalsada ako, nasa simbahan ako, nasa pamilya ako, I will always bring Jesus with me. At kailangan kong matandaan, kasama sa pagpapakabanal ang sakripisyo, sacrifice. Sacrifice without the cross is fake sacrifice. Hindi po totoo. Kaya, if in case may mga sakit tayo, na andyan ang sakit, let us offer them as a sacrifice to the Lord. Because in the eyes of the Lord, these are gold. Mga gold po sila turned inside out. Yan po ang magpapatuloy sa atin sa langit. And then, kung kailangan po, gumamit ng mga sacramentals. Ano po yung sacramentals? Holy water, holy salt, the crosses, St. Benedict's medal, escapulario, St. Benedict's ring, at kung ano-ano pa, rosary beads, yung rosary beads, this is a sacramental. And then, yung medalya milagrosa, yung ating mga estatwa ni Mama Mary, these are sacramentals na pwede nating gamitin. And these are powerful sacramentals. Ang mga demonyo, hindi nila kaya ang holy water na napapaso sila. Isa pong eksperto sa tinatawag na exorcism, walang iba po kundi ang direktor ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism, si Reverend Father Jose Francis Siquia, o mas kilala natin sa pangalang Father Josis. Magandang araw sa iyo, Father. Magandang araw, Attorney Marwil. At talagang natutuwa po kami sa pagpapaunlak nyo sa Know the Truth, Father. Thank you very much. Alam po ninyo, mga minamahal, si Father Josis Siquia po ang direktor ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism. Father Josis, kailan ba nagsimula itong tanggapang ito ng Archdiocese of Manila? Well, actually, nung panahon pa ni Cardinal Sin, siya ay inatasan na ako maging exorcist. Ngunit nung dumating ang panahon ni Cardinal Rosales, medyo padami ang mga kaso namin. No? Yung mga sinasaniban, sinasapian, yung mga infested na mga bahay. No? So, I recommended kay Cardinal Rosales to form an office. No? That means hindi lamang isang exorcist, kundi meron siyang kasama, mga katuwang, and also mga volunteers in order to help follow up and to interview. And pumayag si Cardinal Rosales and tinatag yung opisina noong 2006. Very good. Ito nga po yung isa sa mga usapin na hindi masyadong nauunawaan ng ating mga kababayan, yung exorcism. Ano ba talaga yung opisyal na pagtingin o pananaw ng ating simbahan tungkol sa exorcism at kailan po ito ginagawa, Father? Well, pag tinatawag natin yung exorcismo, okay? Actually nandun sa ating katekismo. And exorcism is actually a ministry pa nung panahon pa ni Jesus. And we see na itong ginagawa ni Jesus. No? Kalahati ng kanyang ginagawa, hindi lamang siya nagpapagaling ng mga may sakit, he was also exorcising ang mga tinatawag natin demoniacs. Okay? So, yung ministry ng exorcism ay in a sense, tinutuloy lang namin ang kapangyarihan na ipinagpo sa atin ni Jesus. It is in order to protect and also to expel spirits when they are harassing and affecting yung ating simbahan. Okay? So it's basically a ministry ng
protection, and expulsion ng mga masasamang espiritu. Father, ano ito mga tinatawag na mga diabolical activities? Halimbawa, kasi naririnig ko, merong diabolical possession, merong diabolical obsession, infestation. Ano po itong mga ito? Well, unang-una, alam natin that ang mga demonyo ay pwedeng kumapit hindi lamang sa tao, kundi sa mga bagay, no? At mga hayop at mga bahay. No? So, kapag ang mga demonyo ay kumapit sa isang lugar o isang bahay o halimbawa, isang hayop, no? Like in the Gerasene demoniac in the gospel, then we call that infestation. Ngunit kapag ang demonyo ay umatake extraordinarily sa isang tao, and yung attack niya ay talagang grabe na talagang the person loses consciousness at ang katawan niya ay talagang in a sense kontrolado ng demonyo, then we call that possession. Although there are lesser forms below possession, tinatawag natin oppression and also obsession. So iba naman yon. Like for example, oppression, kapag ang isang tao ay halimbawa naguyumang ang isang tao o nabarang, that is oppression. Hindi na possess ang tao. Kapag obsession, usually halimbawa ang isang kabataan naglaro ng Spirit of the Glass or nag-Ouija board. Tapos later on nakakarinig na siya, no? May nagsasabi na sa kanyang tainga, magpakamatay ka na, no? O wala kang yung buhay mo, walang saysay ang buhay mo, no? Or you have no commit suicide, etc. That is what we call obsession. And through itong iba't ibang atake ng demonyo, we call them extraordinary because normally the Lord only allows yung tinatawag nating ordinary attacks, yung tukso. Ngunit kapag ang isang tao binuksan niya ang ibang bahagi ng kanyang buhay to these spirits, then the attack can become more graver. Yung tinatawag natin extraordinary. Talaga naman po na napaka-wide pala po ng range ng activity at pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat pinagkaloob niya sa simbahan, lalo na sa kaparian na mapalayas at ang mga masamang espiritu at maprotektahan ang sambayanan ng Diyos. Father, hindi po siguro madali yung pagiging exorcist. Ano ba yung mga pinagdadaanan para yung isang pare ay matawag o maituring na isang exorcist? Well, unang-una sa lahat, to become an exorcist, it is an office na delegated ng isang obispo kasi lahat ng obispo ay exorcist. Tama po. So, he can delegate that power to a certain priest na may certain qualities, no? May mga iba't ibang katangian na doon naman sa Roman ritual of exorcism, yung mga katangian na yon. At kapag he expressly gives that and delegates that authority, then yung pari niya nagiging exorcist. Right? So, may mga ibang pari naman na nag-exorcise na hindi exorcist. They use what we call deliverance prayers. And they have what we call not an office but a charism. A charism of deliverance. I see. So, madalas kapag halimbawa may isang bahay na infested o isang tao na ino-oppress lamang, then isang pari na may charism of deliverance, he can pray over. Siya pwedeng ang mamagitan doon. Pero halimbawa ang isang tao talaga yung sinasapian na at talagang halimbawa isang satanista. Okay, tapos gusto niya bumalik sa pagiging katoliko niya at pinoses siya, then because of the bondage is stronger, because possession na nga yun, no? Then you have to call an exorcist kasi mas mabigat yung labanan dyan. At regarding that, Father, paano po natin nadadiagnose, o nalalaman na ang tao talaga ay inaalihan ng masamang espiritu, yung talagang sinasaniban o sinasapian? Well, usually we do tests, no? Of course, meron kaming mga psychological tests, but because ang demonyo kayang-kaya magtago sa psychological, we do also extra tests. Yung tinatawag natin spiritual na mga tests na ginagawa namin pagsusuri para makita namin kung ang demonyo ay nagtatago lamang. So for example, may kausap ako, isang tao na lumapit sa akin, is this psychological or is this spiritual? Sometimes yung ginagawa ko ay habang nagsasalita yung tao, I command with my mind, yung isip ko lamang ginagamit ko, hindi ako nagsasalita. In the name of Jesus Christ, manahimik ka. Okay? So I'm talking to the spirit, kung may spirit sa taong iyan, nananahan sa taong iyan. Kung biglang nag-react yung tao, tumahimik o biglang nag-react na violently, then I know that this person is not merely psychologically ill, correct. May spirito na nandyan. Or minsan, halimbawa naglalagay ako ng holy water sa kanyang inumin. In the beginning, kaya niyang uminom, then later hindi napansin, maglalagay ako ng holy water. The next time na uminom siya, may holy water na yan,
biglang susuka yan, or sasakit yung tiyan niya, o biglang ang pait, o parang nasusunog yung labi niya. Sometimes there's a negative reaction. Ibig sabihin yung tinatawag na aversion to the holy. Aversion to the sacred. To yun. the sacred. So that is one of the signs that we are dealing with a demoniac at hindi psychological lamang yung problema ng taong yan. Kailangan po talaga ng masusing discernment, No. Father. So talagang very specialized na gawain po ito. Kasi it is like siguro kapag ang isang tao may cancer, hindi ka lang basta-basta pupunta sa an ordinary maybe doctor Opo. to get a better diagnosis, no? You go to an expert para malaman niya, pwede niyang gawin yung tamang mga tests para makita kung talaga may cancer ka o wala. Ngayon naman, Father, dahil malapit na po ang Biyernes Santo, ang Holy Week, nasa Kwaresma na po tayo at bilang pagtatanghal sa ating Lenten Special, alam po ninyo, kasi ako galing sa probinsya, at sa probinsya, hindi lingid sa kaalaman ng marami, meron pong mga naghahanap ng mga anting-anting o gayuma. Ano po ang masasabi natin sa gawain ito? Ito ba'y aral ng simbahan? Well, kung Katoliko ka, no, then automatic that according to sa katekismo natin at turo ng simbahan, makikita naman natin sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, those are all pagan practices na idolatrous. Kaya nga may mga Pilipino na sinasapian dahil hinahalo nila. We call it tawag ni Pope Benedict dyan, syncretism. Hinahalo mo ang pananampalataya mo with pagan practices. So halimbawa, meron kang sacramental na St. Benedict's Medal or Miraculous Medal, tapos katabi niya meron kang anting-anting. Mangyayari dyan, madali kang maposes o atakin ng demonyo because God is a jealous God. Dapat mamili ka. Kung ikaw ay Katoliko, then only use the means na pinagkaloob sa atin ng simbahan. Kasi pag gumamit ka ng mga anting-anting na galing sa mga pagan religions, then ibang Diyos-Diyosan na yan. Magkakaroon ng problema yan. There will be some form of reaction sa tao. No? Doon papasok yung malas sa buhay niya, etc. etc. At saka marami po sa ating mga kababayan, Father, yung naniniwala sa kulam, sa barang. Totoo po ba ito? Meron po ba talagang mga nababarang at nakukulam? Yes, actually that is part of black magic. No? Even in the before Christianity, no, meron ng witchcraft. At may mga tao diyan na gumagawa ng ritual, they conjure spirits to get power para atakin yung kanilang mga kaaway. They can use either what we call curses, yung mga kulam, or barang. It is also a form of curse by which they attack the body of the person. No? Kaya nga't meron tayong mga protection na sacramentals, halimbawa yung St. Benedict's Medal is a very good protection against curses. Kaya nga't bago pa dumating ang yung pananampalataya in the Greek-Roman Empire, yung mga mangkukulam ay sinusulog na sila. Because precisely, they could really do harm at ito ay normal na karanasan ng tao. And therefore, we as Catholics, we have to protect ourselves from demonic attacks by people into black magic. Marami kaming kaso kasi na kinulam o binarang. At Father, ang nangyayari po karamihan, yung mga pinagsususpetsahan na nakulam o binarang, dinadala nila sa mga albularyo. Yun, no? Ano ho ba tama ho ba yung pamamaraan na yun? Hindi, pag ikaw isang Katoliko, mali yan because instead na pupunta kay Kristo, for example in the New Testament, pupunta kay Simon Magus o kay Elimas the magician, no? And walang tumatak, halimbawa, nung panahon ni Jesus, walang tumatakbo sa mga magicians. Tumatakbo sila kay Jesus. Because only God can expel. Kaya kapag pumunta ka sa albularyo, they don't use the name of Jesus at hindi silang papalayas. Yung ginagawa lamang nila is tinatabunan lamang ang spirito na umaatake sa tao. They subjugate that spirit. Kaya parang nawawala temporarily yung mga atake. Pero pansamantala lamang yan. Later on, magkakasakit uli yan after a few months at mas malala. Mas matindi. O, mas matindi at hindi lamang yan. Pwedeng mag-iba ng anyo. Later on, sira-sira na ang kanyang pamilya. Okay? Nagkakaaway-away na sila. Hindi napapansin ng tao na ito'y galing sa pagpunta sa mga occult practitioners. Ito po, Father, nagpapakita lamang na talagang walang deliverance of freedom na nangyari. It's only a matter of subjugation. Yes. Because only the name of Jesus, only God can expel an evil spirit. Hindi kaya ng tao. That's why with the coming of Christ, sabi niya, with the coming of Christ,
He came to destroy the works of Satan because only God can overcome isang masamang espiritu. Kasi ang fallen angel ay isang malakas na nilalang ng Diyos. So yung tao hindi niya kayang patanggalin yan. It is only the name of Jesus. That's why there is no expulsion outside the name of Christ. So in other words, Father, itong mga practitioners na ganito na kunyari nang gagamot at saka kunyari, di ba, tila gumagaling naman pero hindi naman pala dahil hindi naman true deliverance. No. So yung kapangyarihan ng tao na yon na hindi nanggagaling kay Kristo, maari po ba nating sabihin na ito ay galing din mismo sa masasamang espiritu? Yes, because there are only two kingdoms. Dalawang kaharian lamang yan. Sabi nga ni Jesus, if you are not with me, you are against me. Walang pangatlong na kaharian. It is only the kingdom of God, Christ, and the kingdom of Satan. So, kapag halimbawa, yung spiritual healing mo ay hindi galing sa kaharian ng Diyos, asan pa nanggagaling yan? Correct. Opo. Kaya nga si Moises, naalala nyo yung sa Lumang Tipan, Atty. Marwin, Opo. Moses was used by Yahweh to bring out the Israelites. Ngunit bakit parang tigas ng ulo ni Pharaoh? Because yung kanyang mga magicians, lahat ng mga plagues na ginagawa ni Moises, kaya rin gawin ng mga magicians ni Pharaoh. Kaya nga yung mga magicians ni Pharaoh, kaya rin nila magpagaling, etc. So they have power using the powers of the occult. Kaya nga naniwala lamang si Pharaoh na mas malakas si Yahweh nung hindi kaya kalingahin ng kanyang mga what we call gods. Okay, mga tinatawag natin dito, mga anito niya, ang pagkamatay ng mga firstborn. Correct. So that was when he discovered that Yahweh is more powerful than my gods. That's true. Lumipat naman po tayo, Father, doon sa mga kaugalian, lalo na makabago, no? Mga kababayan, kung nanonood po kayo, talagang pakinggan niyo ito at intindihin sapagkat marami ngayon ang nahuhumaling sa feng shui, Yes. no? Lalo na pag malapit ng New Year o Chinese New Year, nako, lahat andun na, yung mga susuot, yung pagpapagawa ng bahay, yung arrangement. Ano naman po ang pagtingin ng simbahan sa mga ganitong nakaugalian sa makabagong panahon? Well, the Vatican ay nag-release ng isang dokumento. The title is Jesus Christ, the Bearer of the Water of Life. At sabi diyan, there are New Age practices that are anti-Christian. That means they can minimize the effectiveness of your being a Christian. And they can also, pwede maging hadlang sa grasya na dapat pumapasok sa buhay ng isang Kristiyano. Now, kapag binasa mo yung dokumentong iyan, klarong-klaro na nakalagay dyan, feng shui. Okay? At feng shui, what is feng shui? It is what we call, it is like geomancy. Parang astrology yan. Ngunit, unlike astrology, kung saan yung kapalaran mo, makikita mo daw sa mga bituin, etc. No? Your destiny is found in the stars, and of course, that is against our faith. Okay? Ang tao ay we are the apex of God's creation. Tayo ang natatanging nilikha ng Diyos. We are not under the power of the stars. So, ganun yung feng shui. Instead, ang mga bituin ang ginagamit, okay, para ma-dictate yung destiny mo, ma-affect yung destiny mo, no? Yung kapalaran mo, ginagamit yung lupa. How you arrange objects in your house. No? So right away, that is anti-Christian. Precisely because God is a personal God at hindi siya cosmic energy. Correct. Opo. Kapag halimbawa, you need the blessings ng, halimbawa may mga pangangailangan ka, and you need the graces and blessings of the Lord, then meron na tayong mga, what we have all the means pinagkaloob na sa atin ng simbahan to be able to attain this. And not only that, no? To be able to enter heaven. No? Kaya nga kapag halimbawa napabless ka na ng bahay, lahat ng kailangan mo para magkaroon ng katuparan sa buhay mo, you will receive. Kaya kapag ikaw wala kang tiwala sa Diyos at nagpa-feng shui ka pala, etc. Then that is an affront. Masakit sa Diyos yan. Insulto. And that can block yung grace. Because precisely you are saying that I do not believe, Lord, na lahat na ikaw ay sapat para sa aking pangangailangan. Okay? So I have to do this feng shui, etc. No? So actually, it is very clear sa Vatican document, it is against our faith because it goes against divine providence and our confidence with God's love for us. And it denies that our God is more than enough. Yes, yes. It denies that we have to look elsewhere. Hindi lamang ang Diyos. God, we need more than God. No? Kaya nga yung nakakalungkot, may mga bahay dyan na pag mag-bless ako, bakit may Buddha dyan? Okay? Parang sigurista. No? Parang, halimbawa, just in case hindi sumabot si Kristo, nandun si Buddha. No? So, ganun yung mga Israelita, yung
mga Hudyo nung time in the Old Testament. No? Kapag hindi sumagot si Yahweh kay Moises, right away nandun yung mga Baals. Baal, Okay? tama. So that was the great sin of the Israelites. Kaya nga tawag sa kanila adulterers and unfaithful spouses. Yan yung pinakakasalanan nila because they would easily turn sa kapangyarihan ng iba't ibang mga Diyos-Diyosan, yung mga Baals of the other nations. Nakakalimutan po ng ating mga kababayan, gaya ng sinabi ni Saint Teresa of Avila, solo Dios basta, God Yes. alone suffices. That's why dun pumapasok yung ating faith. So, once you practice feng shui, okay, right away that is already divination, that is already against the first commandment, kasalanan na ho yun. That is very clear sa ating katekismo and also yan yung Vatican statement. Okay? Nabanggit mo kanina, Father, yung New Age naman. Ano naman po itong phenomenon? Kasi kahit na sa mga malls, ang dami kang mga mabibiling New Age products. So kapag ang isang Katoliko ay hindi discerning, baka nagiging New Age practitioner na siya. Ano po ba itong New Age na ito? Well, the New Age actually, sabi nga ni Pope St. John Paul II, no, ito'y pagbabalik muli ng mga pagan, the pagan religion before Christianity I see. spread throughout the Roman Empire. So it's actually neo-paganism. Pero it is packaged in a very parang scientific para mas maniniwala ang Mas tao na kapani-paniwala, yun no? na there is scientific naman may basis to sa realidad. Well, actually it is not empirically proven by science. And when you kapag talagang pinag-aralan mo yan, mapapansin ninyo, no, its history traces back to actually paganism. Kumbaga, clothed in the garb of pseudoscience. Parang kinommercialize, parang yan yung deception. Hindi halata. But it's the same use of all these occult powers. It is all about occult powers and using how to manipulate these powers using these different rituals. Closer to home, Father, dito naman po sa atin sa Maynila, no? Lalo na kapag ikaw ay nagawi dyan sa Quiapo, paglabas mo pa lang ng simbahan, marami ng manghuhula, Yes. mga sinasaniban ng Santo Niño, at maraming mga tumatangkilik doon sa mga mananawas at mga albularyo. Diyan mismo sa harapan ng ating simbahan Yes. sa Quiapo. At ikaw na-assign ka sa Quiapo, Father. Actually, doon yung first case ko na I had to pray over someone, okay? At doon kasi, as I mentioned, no, sa labas, siguro mga 250 daw yung dami ng mga manghuhula dyan. Kaya minsan tinanong ko si Bishop Buhayin, Bishop, bakit pinapayagan natin to? Sabi niya, actually, yung lugar na kung saan sila nananatili, they are actually public, that is already public space. Owned by the city. Owned by the Manila. city na yan. So wala tayong hawak dyan. Okay? Walang jurisdiction. So, sabi ni Bishop Buhay, he already asked the government to remove them. Because Including yung mga pampalaglag, yung pamparegla daw. di yes, ba? all of those, no? And all these occult, mga binibenta ng mga objects, no? Yung mga kung gusto magkumula, may mga itim na kandila dyan. Okay? oo. So, wala namang ginagawa yung gobyerno, precisely siguro because baka magkaroon ng negative reaction yung tao, no? So sabi niya, we cannot do anything precisely because that is outside our jurisdiction. No? Kaya nga nung may first yung assignment ko doon, naalala ko, no, may makita mo mga tao talang tainting nagdadasal kay Poong Nazareno. Bilang tatakbo palabas yan, sabi ko sa isang manggagawa sa loob ng simbahan, sabi ko, saan pupunta mga yan pag tumatakbo sila palabas? Ay, Father, pupunta ko sila sa manghula. Itatanong daw nila kung ipagkakalob sa kanila ang kanilang hiniling kay Poong Nazareno. So sabi ko, so yun pa lang, that is already a code. Ibig sabihin, wala kang tiwala sa Diyos. Panginoon. Kailangan mo pang maging sigurista. And that is a lack of faith. Parang wala kang tiwala sa pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. That's true. Okay. And He knows what is best. Ayan, so talaga naman, marami talagang ginagawa ang ating mga kababayan na hindi naaayon sa ating pananampalataya. At kung babalikan ko, Father, yung pinag-uusapan natin kanina tungkol sa New Age, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, pwede po kayo magbigay ng mga specific or particular na gawain na hindi natin alam New Age na pala. Well, actually, like for example, yung pranic healing. Okay? Sabi nila, it is a kind of healing na, of course, na using daw the Holy Spirit para tumaling yung tao. But actually, it is not supernatural healing. It is merely psychic or occult healing. Kasi, for example, in pranic healing, no, mag-visualize ka ng white light, tapos
itong ipopokus mo sa katawan ng tao na may sakit, okay, at gagaling daw yan. Okay? So, automatically, hindi yan yung prayer of healing na ginagawa ng simbahan natin. Precisely because if it is the Lord who heals. That's And therefore, we pray to God para gumaling yung tao. Hindi yung mag-visualize tayo ng puting niya, ilaw, ganun. At that is actually manipulation of energies na naman. No? So kapag ginagawa mo paulit-ulit yan, yung tao na palagi nagpapa-pray over using pranic healing, little by little, mabubukas ang kanyang mga psychic abilities. Correct. Okay? And not only that, you are not, yung gumagawa ng pranic healing, you cannot visualize the Holy Spirit. Nasasabi mo, yung white light na yan ay Holy Spirit. Ano ka? Sakramento. Diba? You cannot give the Holy Spirit through visualization. Correct. It is only through prayer. So you pray to the Lord, mahihil yung tao. Hindi yung mag-visualize ka ng white light. Kaya nga, pati mga pagano o yung mga atheists, kaya nalang gumawa ng pranic healing. And how can that be? They are not baptized. Wala yung banal na Espiritu Santo sa kanila. No? And also marami ngayon mga tinatawag natin yung mga occult practices like automatic writing, okay? Ilalagay mo sa yung sarili sa trance para makipag-communicate ka sa, for example, guardian angel mo, okay? Tapos magiging you will hypnotize yourself. Pag very relaxed ka na, biglang may mga messages, tapos biglang gagalaw yung kamay mo, may mga mensahe daw yung guardian angel mo, or you try to be very calm and then try to communicate with your guardian angel, ano yung mga darating na mga mensahe sa'yo, okay? So that is new age, okay? And also yung maraming mga healing using crystals, magnets, you manipulate the energies of the body to bring about healing. So may mga stand na ang mga bishops dyan, especially sa US, that these are all dangerous. Because in Rome, nung ako'y nag-aral, sabi nila, no, itong mga sinasabi nilang energies, there is no empirical data na they are real. That's true. Even science has proven there is no such thing as cosmic energy. In Rome, nung nag-aral ako doon sa exorcism course, no, sabi sa amin, Father Amorth. Okay, Father Amorth, no, at si Father Bamonte, okay, sabi nila that these energies are actually spirits. Binago lang yung pangalan para hindi nakakatakot. But actually, their former names is manipulation of energies. Okay? So, halimbawa, yung mga, for example, may energy daw yung tree. Actually, dati, ang turo ng in paganism is that the tree has divine beings there. No? Maengkanto nga. Okay? That's why we have to be very careful. No? So, of course, yung, like Enneagram, okay, that's also part. Enneagram. So, ganun din. Nandun din sa Vatican document that this is also New Age. Okay? And therefore, it's very dangerous to manipulate energies in the body. Diba? Just like, para lang halimbawa gumaling o magkaroon ka ng good luck sa buhay mo. Because this is not Christian. Because that ibang-iba yan sa grasya ng Diyos. Okay? Kaya parang yung sinabi natin kanina sa feng shui, no? Just because inayos mo yung bahay mo na medyo nandito mo ligay yung pintuan, etc., ibig sabihin, biglang dadating yung swerte mo, no? That is that how our God works? Na hindi mo inayos yung bahay mo, kaya puro malas ang buhay mo. That is not our God. That is based on yung mga pagan religions na yan yung naging karanasan nila because wala silang divine revelation. Correct. Bilang critic sa kanilang ginagawa. Pero tayo bilang Katoliko, meron tayong mga what we call teachings in dogma where we always have to check kung ano bang mga karanasan na ito. How does God look at them? What is the mind of God? Para alam natin kung ito'y, sabi nga, discern the spirit, sabi ni St. John. Is it of God or not of God? Okay? Kaya maraming mga New Age, na especially mga books, pag pumunta ka sa mga bookstores, correct. Nandun yung mga books on New Age, di ba? Witchcraft, spellcasting, ano ba to? Tarot card reading, okay? Ouija board, yan, mga puro New Age. So isip, puro occult to. Pero parang pinapagis nila na scientific, parang spiritual. So parang it is now something that is not dangerous. Ginawa nilang modern. But lang. it's paganism or it's occultism. Because sabi ni Pope John Paul II, the New Age actually is a return of Gnosticism. That's an occult heresy in the early church. In the early church, correct. Doon naman po, Father, sa mga nakakahiligan, yung yoga, yung transcendental meditation, yung mga ganitong mga bagay, ano naman po ang pagtingin ng simbahan dito? Well, for example, yoga, the very basic exercises pwede, sabi, no? But the deeper exercises, medyo delikado because precisely the movements of yoga is to bring you into a state of enlightenment. That means bubuksan ang mga chakra mo para mabubukas yung third eye mo and you will be able to communicate with the spirit world.
Not the world of God, the supernatural, kundi yung preternatural world of the fallen angels. Okay? Because to be able to connect with yung tinatawag nating supernatural world, kailangan natin ng grasya, Sanctifying grace. faith, prayer. Hindi yung bubuksan mo yung third eye mo para makipag-usap sa mga anghel. Okay? That's why itong mga movements na ginagawa sa yoga, they are movements of worship. Okay? So, this is the teaching of the church. And they can open your different energy centers, or we call it chakras, that's the occult term. Okay? And once you do that, you become open to the influence of the preternatural world around us. That means the world of the fallen angels. Magiging vulnerable ka. Oo. Possible ang oppression or Even possession. Kaya nga yung mga tao nagbubukas ng third eye nila, later on nakakita na siya nila mga spirito, and later on yung mga spirito na yan, sinasanipan at sinasapian na sila. Nako, napakarami pala tayo mga ginagawa, mga kababayan, na medyo delikado. Pero babalikan natin uli yung isang topic na gusto kong buksan, Father? Okay. Yung centering prayer. Kasi ako mismo, hindi ko masagot ng maayos, kung ano itong centering prayer na ito. At ito ba ay naaayon din sa kaisipan ng ating simbahan? Well, the Church, the Vatican has already made a statement that centering prayer is not Christian. Precisely because it is actually putting yourself in a sort of semi-hypnotic trance state, a passive state, so that you will now be able to reach the state of contemplation. And very clear sa teaching ng ating simbahan, for example, sabi ni St. Teresa of Avila, a doctor on prayer, na you do not enter into passive prayer if hindi ka pa dumadaan sa lower levels of prayer. That's true. Kaya nga kapag halimbawa, umupo ka lang dyan at biglang, okay, you relax yourself and you focus on your breathing and you blank your mind or maybe focus on a certain word or whatever, no? You are not communicating with someone. And for example, Atty. Marvel, we are talking now and I'm just doing this and I'm just saying, Marvel. Is there some form of communication happening? Wala. There is no relationship. Kaya nga, yan ay actually, yan yung tinatawag nating yan yung nakita natin sa yoga, yung may mantra. Yung mantra. That's why, if for example, ibang-iba yung tinatawag nating centering prayer sa Jesus prayer. Correct. Okay, because the Jesus prayer is only a continuation of prayer. Correct. So for example, nagdadasal ako sa Blessed Sacrament, meron akong meditation book, I talk to the Lord. After that, nagtatrabaho ako, I can make the Jesus prayer para maalala ko palaging presensya ng Diyos. So halimbawa, nagtatrabaho ako, Jesus, have mercy on me a sinner. So that brings me to God's presence. So right away, napipurify yung intention ko. Correct. The Lord is watching over me. I don't have to be afraid. Kumakalinga siya sa akin. I can easily, I know that yung ginagawa ko, iaali ko sa Diyos. It reminds you of God's presence. Pero it is merely a help to prayer. Pero kapag sinabi mo, centering prayer, yan na yung pinaka-prayer nila. They don't anymore do meditation, affective prayer, prayer simplicity. They just go into a trance state. Okay? And then they just repeat a word. And that is not a relational communication. Correct. Okay? That's why yan ginagawa sa yoga because that tends to open your third eye. Yung binubuksan yung mga chakras mo. Pag through breathing, nabubukas yung third eye mo para later on you can communicate with the spirits. Sabi nga natin, that is an occult means to open up yourself sa preternatural world, but not to the supernatural world. Because we need prayer to communicate with the supernatural world. Kaya yung tinatawag nating centering prayer has already been lambasted by the Vatican. It is not something Christian. It is putting yourself in a hypnotic trance and waiting for anything to come into your mind. So kapag bukas yung third eye mo, pwedeng biglang dadating yung demonyo. Evil spirit. And sasabihin niya, I am Mama Mary and ito yung message ko sa iyo, okay? Okay, magpagawa ka ng simbahan, okay? So that is deception already. That's true. And this method therefore is very dangerous because many people think that they can experience God without even moral conversion. Correct. Kala nila magigaganon lang sila, they will experience God without, hindi nagkukumpisal, hindi nagsisimba. Hindi nagbago ang buhay. Hindi nagbabagong buhay. Akala nila, through technique, you can communicate with the Lord, which is impossible. So, ibig sabihin na mamanipulate nila ang Panginoon. Yes. At ang masakla po dito, kasi ang pagkakaiba ng Christian meditation, it's focus on the other, Yes. meaning on the Lord. Itong mga meditations na ito, mga centering prayer, is focused on the oneself. That's true. And not only oneself, you're focusing on your breathing, you're self-absorbed. You are not
hindi ka nakapokus sa taong nasa labas sa'yo. Okay? That's true. So that's very clear sa turo ng simbahan. Napakarami po ng natututunan ng ating mga kababayan, no, sa ating pinag-uusapan, Father. Pero gusto ko lang pong klaruhin kasi sa simbahan po meron naman talagang tinatawag na contemplative prayer. That's true. No? Yung pagninila, yung pagbubulay-bulay. Ano pong pagkakaiba nito naman sa centering prayer? Well, basically, kasi yung iba nagsasabi that centering prayer will easily lead you to contemplative prayer, or it is already what we call contemplative prayer. When actually, okay, it is totally different. Okay? Unang-una sa lahat, kapag I took one semester ng St. Teresa of Avila, okay? Before you can even reach contemplative prayer, dapat dumaan ka muna sa mga lower stages of prayer. And that precisely, ano tong mga iba-ibang stages. Okay? Unang-una yung vocal prayer. Vocal prayer. Then meditation. Okay? And then affective prayer. Then the prayer of simplicity. And pag-abot mo ng prayer simplicity, dadaan ka muna sa dark nights of the soul. That means pinupurga ka ng Diyos in the depths of your soul. Because, remember, pag contemplative prayer, we mean that God is already uniting with the soul. That's okay? true. That means dapat yung soul ay more or less freed from imperfections. Hindi pwede makipag-ugnayan ang Diyos sa isang tao marami pang imperfections. So, alimbawa, no? You reach already a point na ginawa mo ng lahat. Yung buhay mo, you have grown in the virtues, you are faithful in your prayer life, then you will enter to the dark nights, the Lord will purify you, then papasok ka na sa contemplative prayer. Si St. Teresa of Avila, 13 years bago siya pumasok sa contemplative prayer. And not only that, kapag pumasok ka na sa contemplative prayer, we call it also mystical prayer. Mystical Okay? Or passive prayer. You have to be totally the state of grace. Imposible yung isang tao gumagawa pa rin ng mortal sin at venial sin. Yung mga tao na sa contemplative prayer na, they are not anymore sinning even mortally and even venially. Kaya kapag nandun ka na sa contemplative prayer, you're already a living saint. Because it's the Lord who is acting already on you, and you are, in a sense, you are in ecstasy. Kaya nga, in a sense, you are filled with God that you fall into ecstasy, nagle-levitate ka pa. Okay? Kaya imposible kapag halimbawa sasabihin sa'yo, 1 month lang, you will be a contemplative. Imposible yan. Imposible. Okay, because unang-una, are you as living saint? Wala ka na ba, has the Lord purified you? Dumaan ka na ba sa dark nights of the soul? Okay? Kaya nga kapag sinabing contemplative, remember that this is a person who has really developed yung kanyang buhay spiritual. He is in the higher levels already of spirituality. At yung mga taong ito very humble. Okay? Hindi na lang pagsasabi na sila ay nasa ganitong klaseng prayer na, etc. Correct. There is no easy way to contemplation. Because prayer and virtue are always together. Hindi ka pwede mataas yung prayer life mo, masamang tao ka, palagi kami mortal sin. Okay? So you have to remember that. No? That's why very important na contemplation is very different from centering prayer, wherein you go into a trance, o kaya magmamantra or G or whatever, no? Tapos relax ka, feeling mo that you're one with the universe. That is yoga. That's yoga. That is zazen sa tinatawag nating Zen Buddhism. It is not a connection with the divine. Kaya nga yung mga tignan nyo, in all pagan religions, yung mga practice ng yoga and zazen, until now, if they are connecting really with God, why don't they even know that there is only one God? That's true. Diba? That means, yung pinaka-basic yan, nag-iisa lang ang Diyos. So kapag halimbawa, sinasabi na they are connecting with God, why for them God is an impersonal energy? Why is He not Trinitarian? Why don't they know that He is only one? Why is He not personal? Not personal. So that means that they are communicating with something else. That's true. They are going to a psychic trance where they feel one with the universe, but it is not a supernatural relationship with God, the Trinitarian God. That's true. Doon naman po tayo dumako, Father, sa mga ginagawa ng ating mga kababayan, lalo na po kapag malapit na po ang Biyernes Santo, ang Holy Week, yung pagpipinitensya o labis na pagpapahirap sa sarili. Talaga yung iba nga sa Kutod, no, sa Pampanga, pasintabi po sa ating mga kababayan, nagpapapako pa ng krus, yung talaga nagpapasugat pa. Ito po ba ay masasabi natin na pamamaraan talaga ng simbahan para sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan? Well, first and foremost, that is an extreme form. Extreme. And you have to go into the disposition. Bakit nila ginagawa yan? That's Okay? true. Because many people, ginagawa nila yan, okay?
as a form to expiate yung kasalanan nila sa the whole year. And then pagkatapos yan, babalik na naman sila sa Sa kasalanan, dati. okay? And then they will again do that. That is again a pagan disposition, okay? Because the intention is not na gusto ko magbagong buhay, okay? It is in order para ma-validate, pwede ako magkasala ulit the next year. Kailangan magpapako ulit sa krus, okay? Uulitin lang, Uulitin ko oo. ulit yan, okay? So the important thing is check ano yung disposition na yan. And secondly, why do they do, these are extreme forms that are already over-exaggerated. And the most important thing, sabi nga ng Jesus, is I need a contrite, humble heart. So unang-una, dapat tignan muna nila ang kanilang buhay. Kung ito'y maayos na sa Diyos, then maybe additional mortifications, but hindi yung magpapapako sa krus. Especially ang isang santo, ayaw niyang maging spectacle. Correct. A saint will always do mortification in a hidden manner. Kasi ayaw niya makita ng ibang tao, palaging palihim siya kapag siya'y gumagawa ng isang penitensya. Because he wants only the Lord to know about it. Because kung pinagkita ng buong madla, then yung reward mo, wala na, tapos na, nakuha mo na, natanggap mo na, di ba? Kaya nga sabi, don't let your left hand know what your right hand. So it is more pakitang tao, okay? So ito dapat evangelize. Okay? Ngayon, for example, you check the disposition, okay? Yung taong ito, masama yung buhay niya throughout the year, yan yung dapat tutukan niya. He should make a form of mortification. Kung saan magbabagong buhay siya, yung mga dati niyang ginagawang masama, yan yung dapat baguhin niya. Doon dapat nakapokus yung kanyang energy. Hindi yung one day lang ang papapako sa krus, etc. No? And it also, in a sense, it is not inspired by the Holy Spirit because it is an extreme form already that destroys the human body. Okay? Bago po tayo magtapos, Father, gusto ko lamang po tanungin sa inyo dahil may mga tao na sa ngayon ay itinatatwa na ang demonyo. Ibig sabihin, para sa kanila, hindi totoong may evil spirit. Ano pong masasabi po ninyo dito? Well, first and foremost, kapag sabi nga ni St. John Paul II, kay Father Amor, those who do not believe in the devil, do not believe in the gospel. Okay? Because ibig sabihin, niloloko tayo ni Jesus. Right? That's true. Kasi unang-una sa lahat, if the devil was not real, Jesus dumating siya para ipatulog sa ating katotohanan. At kapag walang demonyo, siya mo unang-una magsasabi na walang demonyo. Okay? And for example, sa sinasabi ng iba, it is symbolism daw sa Bible. Nung in-exercise ni Jesus, no, pinalayas ng mga demonyo sa Gerasene demoniac, tumalon sa mga baboy. Ano tumalon dyan? Is that something that is psychological, na yung mga baboy biglang nagpakamatay? That is not something psychological. So, if you notice, yung buhay ni Jesus, kalahati ng kanyang ministry was, 1/3 was preaching, 1/3 was healing, 1/3 was exercising. And kaya nga pinagkalob niya to sa mga apostoles because the devil is still, sabi nga, still alive and active until the final time. So, pag sinabi mo, the devil is not real, then right away, you are already a heretic. Right? That is already a heresy. Lahat ng simbahan since the time of Christ until now has always said that the devil is real. Who could possibly be the author of this, this thinking na walang demonyo? Well, it's always the devil, of course, because yung main tactic niya is gusto niya palaging patago ang pagtira sa Kristiyano. Why? Because unang-una sa lahat, kapag ikaw ay nasasaktan, and you don't see anyone attacking you, who will you blame? You will blame God. You will blame God. You will get angry at God. Kaya maraming tao dumadating sa amin, Father, nagsisimba naman ako, bakit natong buhay ko? Galit ako sa Diyos. Then later on, nung i-interview na namin, doon namin nakita ang dami pala niyang ginagawa. May anting-anting, palagi pupunta sa albularyo, whatever, no? Maraming hindi maayos yung buhay nila. So sabi ko, you're under attack. It is not the Lord doing this to you. Ikaw mismo, pinayagan mo ang demonyo, inimbita mo siya, whether intentionally or unintentionally, to do this to you. And God is here now to make use of this experience para bumalik sa Kanya. Okay? That's why, do not blame the Lord because you are being deceived by the devil. Kasi maraming dumadaling sa amin, mga kaso sinasapian, they tell me, Father, dati hindi ako naniniwala sa demonyo. But see, they get attacked. Ngayon lang sila naniniwala. Pero kung ikaw, sabi nga ni San Ignacio, no, kapag ikaw yung isang makasalanan na tao, madalas the devil will not show himself directly. Kasi magbabagong buhay yung tao. Correct. Okay? Usually, magpapakita ang demonyo sa taong hindi naniniwala sa Diyos only at the moment of death. Para takutin siya at hindi na siya humingi ng tulong sa Diyos. That's why the devil will always hide. Pero kapag isang tao talagang gusto niyang maging talagang banal,
the devil will be more aggressive. Kaya nga dapat isara natin lahat ng pintuan kung saan siya pwede pumasok. Because we are not aware, we may be removing certain armors na dapat nasa atin. Kaya nagiging open tayo sa kanyang attacks. Ano naman po, Father, ang dapat na attitude ng isang Katolikong Kristiyano, isang tunay na mananampalataya sa demonyo? Ang demonyo po ba ay dapat nating katakutan? Well, first and foremost, it's like suffering, no? Yung pagdurusa ng tao. Why does the Lord allow suffering? We have to answer that question because pinapayagan ng Diyos eh. Unless alam natin yung kahulugan at kahalagaan ng pagdurusa, then we will not use it para maging banal. Ganun din ang demonyo. Why does the Lord, pinapayagan pa ng Diyos, ang demonyo umatake sa mga Katoliko? Why doesn't He just destroy them or itapon sa impyerno? Kaya the question there is, dapat alam mo kung ano ba ang dahilan kung bakit pinapayagan ng Diyos ang demonyo. Ang demonyo, kumakalat pa rin sa ating mundo at umatake sa mga Kristiyano. Especially those closest to the Lord, like si Padre Pio, St. John Marie Vianney, binabugbog sila. No? Now, knowing that, knowing the meaning that God puts into that, yung kahulugan, then you will also know its value, kahalagaan. Why did Jesus come to this earth to battle Satan, to destroy his works? Bakit siya, pinayagan niya sarili niya matukso ni Satanas? Why did He allow Judas to be possessed? Unless we answer that, we will not know how to properly respond. That's why ang demonyo, pinapayagan ng Diyos na manatili pa sa lupa because He has a role to play for our sanctification and for the glory of God. Ngayon, kapag ikaw yung Katoliko, just like with suffering, dapat maunawaan mo yan. So that ang pagtugon mo sa demonyo, parang ang pagtugon mo sa pagdurusa sa buhay mo, will be always meritorious. Okay? That's why we have to understand the devil has a role to play. God permits the devil to act because there is a greater good para sa mga tao nang mamahal sa Diyos. Okay? Because remember, matatapos yung labanan, talo ng demonyo. Okay? But we gain merit when we join Jesus' war against the devil. Kasi pagtapos ng labanan, okay, victory na si Jesus is victorious. Tapos hindi ka lumaban sa labanan na yan. Tapos nakita mo lahat ng mga santo na nakipaglaban sa demonyo and overcame the devil's temptations, etc. No? Tapos nandun ka lang sa tabi kasi hindi you were afraid. Okay? So because of that, there is rejoicing there, pero parang ikaw hindi ka kasama. You lose a lot of opportunity to gain merit and to glorify God. That's true. Kaya nga, remember, we should not be afraid of the devil kasi talo na siya eh. But we have to join yung sinasabi ni San Pablo, yung spiritual warfare. Because in the end, the devil will lose, but we want to share in the victory of the Lord. Amen. Because when the Lord is glorified, those na may mga scars of battle will also join the victory. Amen. Then the more you will also be glorified with the Lord. Amen. Ako, napakaganda po ng ating talakayan, kaya lang wala na po tayong oras at nagpapasalamat po tayo kay Father Josie Siquia sa kanyang oras na ibinahagi sa atin. It has been a pleasure and a blessing for us, Father. At sa ating pagtatapos, hingan po natin ng mensahe si Father Josie Siquia para sa ating lahat, lalo na po sa panahong ito ng Kwaresma. Well, siguro yung last message ko lang, no, is that you have to remember that we are already on the winning side, okay? And the most important thing there is, bakit tayo lumalaban dito sa labanan na ito na spiritual war, okay? First and foremost, because, why did Jesus do it? Because of love. And to prove that He loves us. Kaya nga, this ministry has been given to us, just like the ministry of healing, para maging instrumento ng pagmamahal ng Diyos, to show that God is real and that God loves us. Kaya lahat ng mga exorcisms ni Jesus sa Ebanghelyo ay puro public. Unlike yung kanyang healing, siya, kapag nagpagaling siya ng tao, usually wag mo sabihin sa tao. Okay, only to the priest. Pero kapag siya ay nag-exorcise, palagi niya public, maraming tao palagi dyan. To show that God is now walking among His people. Yahweh is now walking among His people and present. And that God is already present because no one can defeat a fallen angel unless siya ay Diyos. And then Jesus, because of compassion, because of course si Adam and Eve, binigay nila ang kanilang kaluluwa, no, sa demonyo and all the generations. God is showing, now it is my time, I will take back those I love. So the ministry is simply to prove that God is real and that God loves us and will do anything para maangkin na naman niya tayo. Okay? And maybe if you want to learn more, may ako mga sinulat na libro. Okay? Yung unang libro ko, which was unang-una published
by Shepherd's Voice, pero ngayon sa St. Paul's is Exorcism, Encounters with the Paranormal and the Occult. And that is a basic book on the ministry. At meron pa akong dalawa pang libro, yung isa, Exorcist, A Spiritual Journey. It is more of yung my life sa seminarian, etc. At yung pangalawa, yung Exorcist Spiritual Battle Lines, it is more, ang tema nito ay more about the saints, yung kanilang pakipaglaban sa demonyo, church teachings, church, yung fathers of the church, etc. Si Mama Mary, yung mga sacramentals, at yung huling libro ko, yung Handbook of Catholic Prayers. So ito ay galing sa mga Catholic sources, hindi Protestant sources because medyo iba yung kanilang theology, but Catholic sources. At I would also recommend yung from JESCOM, Jesuit Communications, yung Liwanag sa Dilim, yung a tape with Cardinal Chito Tagle about this ministry of exorcism. Because right now the CBCP has coordinated with our office and also with UST to come up with an institute to train exorcists. So lahat ng mga bishops ngayon sa Pilipinas, they are now appointing exorcists.